Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Hangman in reverse, hindi ka na stagnant ngayon. Hindi ka na tenga o maybe yung connection yung person mo kung na stagnant. O si person mo na stagnant, ay hindi na siya na stagnant. Ikaw ba to? Hindi. Si person mo ba yung hindi na stagnant? Si person mo. Makakilos na siya. Magkaganyan. O, ibig sabihin, makapag-take na siya ng action, makagalaw na siya, makagawa na siya ng move, possible towards you. Yan. Hindi na ma-stagnant yung connection nyo. Yan. Ano pa? King of Pentacles. Clarification lang naman yun. Ano pang energy mo ngayon? Ace of Swords in reverse. Ikaw ba tong Ace of Swords yan? O, ikaw yan? Na hindi ka nagtagumpay? Hindi ka nagtagumpay. Saan? Sa Empress. Ano to Empress na to? Tao ba yan? Ano yan? Demonyo? Demonyo yung Empress yan? Demonyo? Demonyo yung Empress. Hindi ka nagtagumpay over this Empress. Ano pa? Lumabas rin yung Empress yun. Ano pang about sa'yo? Clouded talaga ang judgment mo. Clouded. Pero, hindi ka na restricted. Yun nga lang, clouded yung judgment mo. Or, nalilito ka, pagkaganyan. O, nakukonfuse. O, clouded yung isipan mo. Black yung isipan mo. Ganun. Hindi, clouded yung isip mo. Ayun talaga, clouded talaga yung isip mo. Yung may gumawa ng scheme and deceit. Ano pa energy mo yun? Six of Cups and King of Swords in reverse. Pero attractive ka. Kaya may Empress man dito. Nasa iyo na ang lahat. Hindi ka na nakabind. Hindi ka na naka-chain. Hindi ka na victim. Yun nga lang yung isipan mo na napaka-clouded ng demonyo. Sa ano? Through sulsul. Through sulsul. Oo. Sa mga sinent din sa'yo na sulsul. Doon naging clouded yung isip mo. Pero makalapit pa sa yung demonyo? Hindi. Hindi makalapit sa yung demonyo. Parang sinendan ka lang niya ng mga word kahit malayo siya. Kahit malayo siya, ganon. Hindi. Malapit na sinent niya sa tinga mo. Hindi din. Hindi malapit na sinent niya sa tinga mo. Sa isip mo. Baka sa isip mo sinent niya. Sinent niya sa isip. Pero hindi siya makalapit talaga sa'yo. Yung makadikit, hindi siya makadikit sa'yo. Ibig sabihin, hindi siya makasapi sa'yo. Parang oppression yung ginawa niya ba? Parang ganun. Parang, ano yung tawag doon? Oppression. Demonic oppression. Oppression lang. Oppression. Na-oppress ka.
Inoppress ka niya. That's why clouded yung isipan mo talaga. Ayan o. Parang hindi ka ganun ka-strong mentally right now. At ganun din pagdating sa person mo. So, meron kayong maybe twin flame connection, spiritual connection, ay hindi magaan yung loob mo sa kanya. Hindi malapit yung loob mo sa kanya ngayon. Parang naging cold ka sa kanya. Hindi naman. Hindi malapit, hindi ka close sa kanya, or parang hindi malapit yung loob mo. Ganun. Parang ganun na nga. Hindi malapit yung loob mo sa kanya kasi because of this na napaka-clouded yung isip mo. And pati siguro emotion mo. Mawala din yan soon yung naging clouded yung isipan mo. Mawala din yan soon. Yes, magsasucceed mo. Wala din yan soon. Ano yung embody mo energy? Lang. Ang dumi. Destiny, guys. Wait lang ha, may kinuha lang ako. Ang dumi kasi. Destiny, ibig sabihin may destiny ka, may may nakatadhana pala yung sa Tagalog. Iba yung nakatakda. May nakatadhana sa'yo, maybe a person, or kung ano man yung nakatadhana sa'yo na yun. Basta may nakatadhana sa'yo. Ibig sabihin, may purpose ang God sa'yo. Kaya may destiny ka. Ayan. Or anong reason bakit lumabas itong destiny? Mag-umpisa ka na lang destiny mo? Hindi. Indication na may destiny ka? Indication na mayroon kang destiny. So, yan. Ano yung darating sa'yo? A victory. Magtagumpay ka over sa demonyo. Hindi niya na mapakloud yung isipan mo. Hindi ka na niya ma-oppress. Ayan. Spiritually. Magtagumpay ka. Spiritual battle lang. Spiritual battle yan siya. Spiritual battle yan. Clarified by High Priestess. Ano bang demonyo yan? Anong klase ng demonyo? Fallen angel? Fallen angel daw yan eh. Yan ang klase ng demonyo. Di ba may demonyo na kaluluwa lang ng Nephilim? Mga ganun. Tapos pumapasok sa mga minsan sa mga tao, no? Minsan ay sa mga bata na yung nalaglag, yun na yung naging tiyanak, di ba? Demonyo yung pumasok doon, kaya naging tiyanak. Tapos, minsan ay papasok sa mga hayop din. Kaya yung mga aso ay naging ulol. Ganun talaga. O kaya pag sa tao ay nagkakaroon ng addiction, bisyo yung mga tao dahil may demonyo. Yun naman sign na may demonyo sa katawan yung tao. May addiction, bisyo, at may hindi nila matigil-tigil yung mga bisyo nila at addiction. At kita nyo sa magawa nila eh. Mga toxic or basta alam yung parang wala silang control. Parang ganun. Na kahit mali, sige lang. Enjoy pa nila. Parang ganun. Yun ang lang. Ano yung darating pa sa'yo?
King of Cups in reverse. Person mo. Person mo. Oh. Cold, unemotional siya ngayon. Yan ang kanyang energy. Oh. King of Cups in reverse. Hindi siya ganun ka-understanding. Hindi siya ganun ka-emotional. Nagre-recover siya ngayon. Na-relax yung isipan niya. Ano pa ang energy ni King of Cups in reverse na yan? King of Wands in reverse. Hindi siya ganun ka-confident sa ngayon. Hindi siya ganun ka-goal-driven sa ngayon. Hindi siya ganun ka-passionate na huntingin yung goal niya. O ikaw. Kasi nag-recover pa to eh. Maybe may insecurities pa siya ngayon. Hindi siya ganun ka-believe sa sarili niya. Ano ang tungkol kay King of Cups and Reverse na yan? Kilala ka ba niya? Oo, person mo eh. Oo, kilala ka niya. Ano yung pagkakilala niya sa'yo? King of Cups and Reverse niya yan bilang tao. Ano ka daw na klase ng tao yung pagkakilala sa'yo? Tignan natin ha. Three of Swords in reverse, Hermit in reverse. Na hindi ka introvert, na hindi ka aloof kasi Hermit in reverse, you know. O hindi ka nag-ghosting, pwede din ganun na. Naka-recover ka na sa heartbreak, o kung nasaktan ka, naka-recover ka na. Pero parang mahina yung pundasyon mo. Or, pwede ano to, yung Four of Wands dito, na you're in separation right now. For once dyan. Sabihin ex mo yan siya. You're in separation right now. And, pwede din na, ano pati to eh, yung parang unstable ka. No, madaming meaning kasi. Pero you're in separation right now na hiwalay kayo. Yan ang pagkakilala niya sa'yo. Ano pa, ang pagkakilala sa'yo ni King of Cups in reverse niyan. Ex mo. The Senescal. Parang ano tong Senescal na to eh? Parang mataas yung katungkulan nito. Na-search ko to eh. Para bang may katungkulan tong Senescal na to. Sa palace. Mga ganun. Parang, may mga alam ka. No? May mga alam ka niyan. Ayan, no? May sword dito. O madami kang alam, may masusi ka. No? Ikaw yung may hawak ng susi. Madami kang alam sa mga bagay-bagay, sa mga sa maraming bagay siguro madami kang alam at you have the key to open the closed doors yan at malaman mo yung mga hidden na mga nakatago dun sa loob ng closed doors na yon kasi may susi kay para mabuksan yun. So ganun. And also may susi ka. Susi na naman. Parang kang naka-chain. Yan ang pagkakilala sa'yo na parang kang naka-chain. Dahil para ka na stagnant, ganon. Kasi para ka na stagnant, na parang nag-overthink. Kasi nga, naka-experience na ng demonic oppression na may nagsusulsul sa'yo. May nagpapaklawded ng isip mo. Actually, madaming ganyan eh. Mas worse yung nasasapian na ng demonyo, di ba? Oppression, madaming naka-experience yan. Pero yung nasasapian, at ka-experience yan, di ba? Si Jesus Christ nga eh, di ba? Sinulsulan pa ni Satanas, o di ba? Ayan, din, fallen angel din yan. Yung nanunulsul sa'yo. So, ganun. Diba sinulsulan Satanas yun na mag-bow daw na lang sa kanya, mag-bow. Mag-bow ba yun? Ay, bibigay sa kanya yung buong mundo. Ano yan?
siyang mag-aari sa mundo. O, diba? Kasi, diba, trickster si Lucifer. Wait lang. Yun ang alam ko eh. Yun lang ang parang napanood ko lang yun sa sa movie. Kung kaya nga stagnant ka kasi meron ng oppress sa'yo. Pero nakawala ka na sa sa bind, wala sa pagka-bind ng parang binain ka ng ng demonyo. Binain ka ba? Possible. Yan o. Kaya nahirapan ka. See? King of Pentacles. Ito ba yung energy ng demonyo? King of Pentacles. Empress pala yun. Hindi. Pwedeng tinali ka niya para mas stagnant ka. What's the King of Pentacles here? Para hindi ka yayaman. Ganun. O para hindi ka yayaman. Para kang tinali nga ng demonyo. Para hindi ka yayaman. Para hindi ka magsikap. Bakit? Kasi, alam niyo kung bakit. Tinatali ng demonyo o ng devil ka. Kasi may destiny ka. Sa side ka ng light ng God. May purpose ang God sa'yo. May mission ka from God. May destiny ka eh. So, sa side ka ng God. No? Ganon. May mga indication yan kung ano yung nasa side ng God. Na nasa light. Ganon. Na katulad ng chosen one. O basta yung nasa side ng light. May mga indication yan. Malalaman mo kung ano yung nasa side ng light. Number 1. Hindi mahilig magsinungaling. Number 2. Hindi manipulative. Number 3. You know what? Kung ano yung manipulative? Mahilig magsinungaling ang mga manipulative. So, yung taong mahilig manipula ay mahilig din magsinungaling yan. At yung ginagamit niya sa manipulation, puro kasinungalingan. Yan. At number 2, evil yung ugali. Yan, ang side ng kadiliman. Na tuwang-tuwa pag nagsasuffer yung iba. Mahilig gumawa ng scheme and deceit sa iba. Dahil lang sa inggit, dahil lang sa insecurities, dahil lang gahaman. O pinapairan pagiging gahaman, selfish, gahaman. Yan. Yan ang sa side ng kadiliman. Pero, ang sa side ng light, mga totoong tao yan. Truth. Hindi mga deceitful ang mga nasa side ng light. Yan ang indication. At marunong maawa, marunong mahabag. Pero tinanong ko kanina yung God kung dapat pa magpadala ako sa awa. Kasi yun ang ginagamit ng kaaway eh. Yung kasi pag alam nilang maawain ka, gagamitin nila yan against you. Parang opportunity na nila yan. Sabi ng God, hindi. Hindi daw. Hindi daw dapat magpadala sa awa, lalo sa mga psychopath. Sa mga evil na mga tao, kasi wala yan silang awa. Para sa kanila, opportunity yan. It's their advantage. Kaya wag dapat magpadala sa awa. Pagdating sa mga evil na. Diba? Hindi porke tao sila ay kasi yung iba, kaya nga, kasi yung iba, evil na, no? At walang konsensya, walang awa. Yun yung mga evil, sa ng kadiliman. Kasi, may sa Biblia na yun eh, na
Pero sa YouTube ko lang yun na nalaman na, hindi sa Bible Na ano ko lang yun, napanood ko lang sa YouTube, sa shorts ata yun Huwag ka daw tumulong sa kung sino-sino lang. Sa kung sino-sino lang Parang huwag kang tumulong sa kung sino-sino nga lang. Kailangan piliin mo. Kailangan ay piliin mo ang tulungan mo. Kasi pwede ikapapahamak mo. Pwede ikakapahamak mo yung pagtulong sa maling tao. Parang ganun ba? No? Hindi ko ma-explain ng exact talaga. Parang ganun. Ganun. Kung napanood nyo yun sa YouTube. Kasi sa YouTube ko napanood. Sa Bible o yan. Kasi sa mundo to, there are good, there are still evil. There are good and there are evil. Yan. Yan na lang. Wait lang. Galit na tuta ko Ano ang maawa sa totoong nakakaawa ay sa dapat tulungan talaga na hindi mo ikakapahamak. Okay yun. Pero ang magtulong ka dun sa masamang tao, evil na tao, ikakapahamak mo pa. Ganun. Ewan ko saan banda sa Bible yun. Wala ka sa Bible dito Naiwan sa Laylo. At sa panahon ngayon, madami ang evil. Kung manotice nyo lang, kaso lang hindi na-aware yung mga tao ngayon Yung mga makasalanan, yun ang iniidolo ng mga tao. Alam nyo yung ibig kong sabihin. Ina-idolize ng mga tao na maraming tao. Ganun na yung panahon ngayon. At yun ang gustong-gusto nila, mga pinagagawa ng mga ganun na mga immoral. Mga madami na yun ngayon. Yun nga lang. Suportahan pa ng tao yung mga ganun. Magawa ng mga katulad dun sa Sodom at Gomorrah. Yun na lang sample ko. Kasalanan yun. Kaya nga, binungusan, pinaulanan ng God yung Sodom at Gomorrah. Alam ko na sulfur at apoy dahil matindi na yung kasalanan nila. Dahil, ngayon, kasi nasa end of times na to, that's why ganyan ang mga nangyayari din ngayong mga panahon na to. Matagal na. That's why palala na palala. Well, akala ng mga tao okay lang. Pero, masaya sila sa ganun. Kaya, tinutuloy-tuloy nila. Okay lang daw yun. Bahala sila. Buhay nila yun. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person mo. May offer siya sa'yo. Ano yung offer niya sa'yo ng person mo? Three of Pentacles. Yung mag-usap kayo. Hindi. Yung mag-collaborate kayo. Magtulungan, mag-collaborate. Karoon ng collaboration. Yeah. Magkaroon ng pagtutulungan o magkaroon ng collaboration. Yun ang offer niya sa'yo.
Siguro, it's a project na gagawin niyo together or family. Pwede na mag-build kayo ng family. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Sa'yo. Ay, confident na siya na mag-offer sa'yo. Ang offer niya, yeah. Oo, pero clarify by 5 of Cups. Clarification na naman. Confident and komportable na siya. Ibig sabihin, hindi na siya mahihain yan. No? Hindi siya mahihiya sa'yo na mag-offer niyan sa'yo. So, ano pa? Ang offer sa'yo ni person mo na yan. New beginning. New journey. Ang mag-take ng risk. Kaya magkaroon ng collaboration sa inyo. Mag-take ka ng risk. Siguro sa career. Magkaroon ng collaboration sa inyo. Oo, tama sa career, guys. Lalo kung kailangan mo ng pagkakitaan, malaking bagay ito. It's opportunity, di ba? Baka dyan ka kikita ng malaki. Kung mas malaki yung kikitain mo dyan, pwede. Di ba? Dyan gaganda ang buhay mo kung hindi pa maganda ang buhay mo. Dyan ka asin. So, kung hindi ka pa asinsado, ganun ba? Wait lang ha. Ano yung next move ng person mo towards you? Ay. Ang ibuhos ang pagmamahal niya sa'yo. So, may binubuhos na. Oh, tama nga. O, diba? Binubuhos na yung tubig. Oh. Ibuhos na sa'yo ang pagmamahal niya. Ibuhos na daw sa'yo ang pagmamahal niya. Yan ang next move niya towards you. Ibuhos niya ang pagmamahal niya sa'yo. Ibubuhos niya na ang pagmamahal niya sa'yo. Yan ang title ko, mama. Yan ang gagawin niya. Goal-driven siya na. Ibubuhos niya na sa'yo ang pagmamahal niya. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Anong gusto niya? May pang-title na ako. Ano yung gusto niyang buhay kasama ka? Anchor. Yung stable. Yung anchor. Yung anchor ng bangka. Ship. Yan. Pandagat na sasakyan. Yan. Like, barko, bangka, may anchor yan. Kasi nilalaglag yan sa tubig eh. Para, kung saan mo nilaglag yan, yung anchor na yan, manatili yung bangka dyan sa place na yan. So, para stable, hindi siya madadala, hindi siya matatangay ng alon. Agos, hindi ka madadala, hindi kayo matatangay ng mga problema, hindi kayo masway ng mga manipulation ng iba, o diba? Ganon. And then, ano pang gusto niyang buhay kasama ka ng person mo na yan? Yung palagi kayo mamasyal sa mountain, manguha ng berries, may berries yan dyan, no? Or mushroom picking kayo. And yung protected kayo from evil forces. And hindi kayo malapitan ng evil forces. Ayan. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.